my beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. So eto na nga. Habang sila ay nasa Cebu, nagngangaw-ngaw, 'di ba? Tayo, dito lang tayo kasi sila, tingnan niyo, balikan natin yung mga balita ng mga nakaraan. Noong kinabahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong mga nakaraang dahil aarestuhin na siya ng mga taga-International Criminal Court. Napigilan lamang daw ito na hindi natuloy. Una sa balita, si Tala Lopez. Ayan na, makinig, maigi ha? Makinig. Munti ka na umanong silbihan ng warrant of arrest ng mga taga-International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang binunyag ng batikang mamamahayag na Simon Tulfo ayon umano sa kanyang source. Sabi ni Tulfo, napigilan lamang ang pag-aresto kay Duterte dahil pinigilan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aarestuhin si Duterte ng mga taga-ICC dahil sa umano'y Narinig nyo yon? Narinig nyo yon? Ha? Magkano ba talaga, mamang? Ikaw, spam race ha? Basher ka na ha? Ulitin natin, Ikaw, digong, dapat magpasalamat ka kay BBM kung bakit hindi ka pa hinuhuli. Tapos ngayon, nagwawala kayo dyan kung ano-ano sinasabi nyo. Totoo umanong kinabahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong mga nakaraang dahil aarestuhin na siya ng mga taga-International Criminal Court. Napigilan lamang daw ito na hindi natuloy. Una sa balita, si Tala Lopez. Ayan na, pakinggan nyo maigi. munti ka na umanong silbihan ng warrant of arrest ng mga taga-International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang binunyag ng batikang mamamahayag na Simon Tulfo ayon umano sa kanyang source. Ayon sa source daw ni Montulpo, ha? Hindi si Rapi. Hindi si Rapi, ha? Busy yon. Busy. Nandiyan na si June 360. Destabilization plan ng mga beaters still alive, sabi ni Boss Nilda. Di ba? So, ibig sabihin, mga kababayan, si Rapi busy. Busy yun. Naloko na. Si Rapi, ha? Naloko na. Si Rapi. Naloko na. Busy. Ay, naku, Diyos ko. Anyway, sige tuloy natin. Ano sabi? Sabi ni Tulfo, napigilan lamang ang pag-aresto kay Duterte dahil pinigilan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Di ba? Pinigilan. Ni Pangulong Bongbong Marcos. Magdiwang kayo mga DDS. Naloko na. Di ba? Sa kabila ng ginagawa ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos, nililigtas pa rin kayo. Di ba? Ganyan kabait yung Pangulo. Pero Mr. President, baka naman pwede nyo ng ipaubaya. Hayaan nyo na. Naloko na. Kita mo, pinigilan pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ewan ko na lang. Tulfo ayon umano sa kanyang source. Sabi ni Tulfo, napigilan lamang ang pag-aresto kay Duterte dahil pinigilan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kita nyo? Aarestuhin si Duterte ng mga taga-ICC dahil sa umano'y crimes against humanity dahil sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Oo nga, marami kang ginawa daw. Naloko na. Ang dami mong ginawa. Digong. Digong, dami mo daw ginawa. Parehas kay Nikki Boloy. Naloko na. Ay, nako. Ang bait talaga ni Mr. President. Di ko ba alam
kung saan pa humuhugot ng kabaitan si Pangulong Bongbong Marcos para hadlangan pa yung ICC para panagutin siya kung ano man yung mga nagawa niyang kasalanan nung panahon ng panunungkulan niya. Di ba? Sabi ni Rhea Byungkog, oo, swerte nila, mabait si PBBM. Pag ibang presidente lang yan, ewan ko na lang. Di ba? Totoo yan. Tanong ko nga sa inyo, payag ba kayo, payag ba kayo na panagutin kung sakaling may kasalanan, kung sakaling may warrant of arrest na, payag ba kayo na na hulihin na ito iharap sa hukuman ng ICC si dating Pangulong Duterte? Press 1 kung payag. Naloko na. Press 1, dali. Oh. Walang nag-press? Dalawa. Press 2 kapag kaayaw nyo. Dali. Naloko na. Mayo 3. Oh, kita mo naglilitawan yung mga mga nanonood lang, oh, 'di ba? Oo, yes. Oo, 1111. Oh, 1. Oh. 'Di ba? Nais Mendoza, Edna Jones, Maria Pesoriano na nanonood lang, nakipress. Oy, nakipress 2. 'Di ba? Meron tayong 2 si Maria Pesoriano. 'Di ba? Yan. Oh, grabe ang ating presidente. 'di ba? Maitibay siya. Kung hindi siya magbabago, 1, sabi ni Boss Daniel. Lord Glenn, 'di ba? 1 din. Naku, daming 1. Tigong, dami nilang 1. Lando Lasso 10. Charlotte Cortez, 1 din. Ba? Yayaning, 1 din. Huli ka na, Tiger Eyes. Taning, kunin nyo na si Digong. Kips, pangulo lang sila dito. Panggulo lang. Si Shirley Samonte, 2 siya. A billion 1, si Cosmo Defender. Si Boss Rhea Byungkog, 1 din. Mysterious, 1 din. Naku. Panagutin para mabigyan ng hustisya yung mga namatay, sabi ni Paul Villanueva. Ay, pero po kasi, matanda na po. Alam mo, tumawain to eh. Ano sabi niya? Ni Catherine? Wag po, kasi po, Mamakaawa na. Sabi ni Rose Maria Monteagudo. Yes, 1. Di ba? So, ibig sabihin, marami na rin talaga sa mga Pilipino ang gusto nga di ba, 55% na talagang gusto nila malaman ang katotohanan. 45% halo-halo na doon, yung mga walang pake at yung mga ayaw. Ang puti ng puso ni PBBM nakagluta. Di ba? Mayo 13. Tawa ka lang ng tawa, ha? Kayo mga nanonood lang, tas biglang meron pala kayong may mga tinatago pala kayong sama ng loob kay kay Digo. Naloko na. Panagutin dapat 10, sabi ni Lando Lasso. Hindi po ako maka-Duterte pero po consider natin age niya. Talaga? Siguro dapat sabihin natin manahimik na lang siya doon sa bahay niya na sinasabi niyang Bulok. Rosley Castro 1. Mababait kasi ang mga Ilocano. Paiso nga talaga. 'Di ba? Nagpapatunay, sabi ni Yayaning, nagpapatunay lang na napakabait ng ating Pangulo, may galang pa rin at respeto sa nakakatanda at daman niya siguro ang damdamin ng pamilya kapag na-exile ang matanda. Pero berdugo yan. Let go na. Talaga. Naloko na. Teresita Santos, late ka.
Tapos na si Tatay Diggs, kaya dapat managot siya kung may kasalanan. Wala yan sa katandaan. Naloko na. Parang may sama ng loob kung si Edina Jones. Oo. May sama ka ba ng loob? Tuloy natin to. Sakaling natuloy, damay din dito si Senator Ronald Bato de la Rosa na nagsilbi naman noong hepe ng Philippine National Police. Iniisip lamang daw ni Pangulong Marcos ang magiging resulta sakaling arestuhin at ikulong ang kanyang sinundang presidente. Una nang Iniisip daw niya ba? Oy, Mr. President, natatakot ka, ganon? Takrot kang sama. Naloko na. Kasi ayaw niya ng gulo si Mr. President Bongbong Marcos, 'di ba? Sabi dito, hindi naman po siya gano'n, Cosmo, pero po kasi marami na rin po nainda sakit. Mawain to eh. Sabi ni Paul Villanueva, kapunan latan ni Diggs. Apay, supot pa'y latama. Nakakagalit. Hindi kasi tumitigil sa panggugulo. Kaya nga baka gusto ni Pangulong Bongbong Marcos, taong bayan na yung gumawa. Lumitis, gano'n, no? Kaya kay Digong, sa edad dapat, umayos ka na. Na siya, di ba? Tama. Gusto ko si Pacquiao ang makulong sa Jamaica. Oo nga, no? Sabay, considering of age. Minumura pa, dapat na manahimik. Oo nga. Paano naman mamatay, may buhay pa din sila? Pagbayaran niya dapat. Pagbayaran niya, di ba? Takrot na nga talaga. Takrot sana. Nyamot din. Naloko na. No kasta Mr. President ka, mangibabaing ka. Terwam nga terwam. Kasi di ba? Ganun dapat. That's true. Bagay. Totoo lang talaga sa sinasabi. Ayan. Yung mga sakit niya, sa tingin ko po, enough na po. Hindi ako papayag. Dapat ikulong at busalan ang bunganga ni Digong at itapon ang susi sa dagat. Grabe naman. Sobra naman kayo. Asawa ko from Davao. Tado daw talaga si Digong. Diba? Kababayan. Wala sa katandaan, Sir Mike. Magsama na sila ni Pacquiao sa kulungan total BFF naman sila. Ipakanyo, ti buhaya, ti problema, baka isarwa, pa ilang ti buhaya. Grabe ka naman. Mga basher kayo, no? Mga basher kayo ni Digong. Dami mong basher. Lolo Diggs. We are accountable for every word we utter. So, he should face the consequence of his action. Tama. Sabi ni maganda yung ginawa ni PBBM. The best way to defeat your enemies is to make them your friends. May bagong friends ka na. Natalo mo na pa mga kalaban mo. Diba? Pwede. Tapos, tapos, malapit na maupo mapuno ang salop. Be human, be kind. Motto ni PBBM, pero dapat bigyan ng leksyon. Anyways, mga kababayan, no? Kung si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpahintaw doon sa sa mga ICC para hindi makulong ito, tingin ko meron siyang nakitang pwedeng mangyari at meron siyang magandang dahilan, di ba? Ang mabait, nakakatakot, yung magalit, di ba? sinabi ni Duterte na hindi siya papahuli ng buhay kung aarestuhin siya ng mga dayuhan. Ako, si Tala. Teka muna, di ba? So yun na nga. Di ba? Sabi, ang mabait, nakakatakot yung magalit.
Sabi ni Catherine, okay, ma'am, caution mo. May point po kayo, sorry. Naloko na. Oy, Catherine, pumunta ka ng ano, ha? I-makeover ka. Nanalo ka, ha? Oh. Oh, tapos, late ako. Oh, good evening, sabi ni Charlene Beshi. Oh, watching from, Saudi Arabia ba yan? Saudi Arabia, saan yung, SAU, Ma'am Charlene? Oh, nandyan na rin yung ninang kong late. Oh, Lili Tonini. Oh, ano pa? Hindi papahuli ng buhay, di pa Boss Emily, ha? Oh, ano pa? Dapat hulihin na para walang sisi sa gobyerno before mahuli. Oh, tigok. Oh, sing na. Oh, talaga? Oh, nagkaroon ng duda si kay PBBM. Magkakaroon ng duda? Oh, di naman. Sabi, Oh, Catherine Galpo, Catherine din ang name ko. Oy, parehas kayo ng name. Oh, tukayo kayo. Good evening po. Saudi Arabia nga. So anyway, mga kababayan, eto lang sinasabi ko dito sa video na to. Sa kabila ng ginagawa nila ngayon, sa kabila ng ginagawang pambubuska, pag sasalita ng masama, boss Mega Heronimo. Floriana Merlita Atos, Maricel Mitra, Tiger Eyes. Kita nyo, no? Yung kahit na ganyan ang Pangulo, walang tigil, no? Itong mga ito, na talagang kahit na wala ng dating, kahit na wala ng yung kanilang mga pinaggagawa, no? Walang saysay, ang Pangulong Bongbong Marcos ay nananatili pa rin, ha? Ang Pangulong Bongbong Marcos, talaga grabe, no? Grabe. Grabe talaga na yung kabaitan niya, yung kanyang mga sinasabi, talagang wow. Yun lang masasabi ko talaga. Wow talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Anyways, mga boss, Mike Cervera po, ang inyong lingkod. Nagsasabi lagi, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasalin natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Na late si Teta Lucero. Thank you po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.